Hello Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. And I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved channel member na si At Maria Embido 9643. Maraming salamat po for your support sa channel. So first message po ninyo, quieting the mind. Sagittarius, baka ito yung kailangan din ninyo sa ngayon sa pagsisimula no ng bagong taon. Maybe you need to do some kind of grounding, kaya kailangan ninyo na magpahinga, mag-step back muna kayo from what is making you busy at muli mag-reconnect kayo sa soul ninyo, mag-reconnect kayo sa sarili ninyo. Okay? And magagawa nyo lang din yan kapag kayo ay pwedeng mag-meditate, mag-reflection, no? Para nang sa gayon, makapag-focus kayo sa inner self ninyo. Okay? And when your body is relaxing, when your body is resting, yung isip nyo din, no, nadadamay na rin. At kahit papaano, you'll be able to declutter your mind na of mind chatter. Okay? We have beautiful uncaging. Yan. So, Sag, baka ang iba sa inyo rito, nanggaling kayo sa sitwasyon wherein you've been holding back na magmahal, or you've been holding back na mag-welcome ng pagmamahal from other people. Baka nanggaling kayo sa separation, heartache, heartbreak, mga ganon. Kaya parang pinagpahingan nyo muna yung puso ninyo. But ngayon, it feels like to me na handa na kayong magbukas, no, ng inyong sarili. Handa na kayong magbukas ng inyong puso para sa pag-ibig. Pwedeng kayo ay handa ng magmahal ng iba, or maaring magmahal ng sarili mo more than magmahal ng iba, no? Parang ngayon mas magiging mas bibigyan mo ng maraming oras, panahon ang sarili mo, mas mamahalin mo ngayon ang sarili mo. Kasi yung napipick up ko dito, baka in the past, mas marami ang binibigay mong pagmamahal, pag-ibig sa ibang tao. Tapos, second priority lang yung sarili mo. But now, it's going to be the other way around, no? Yung sarili mo, yung focus mo, and then, second na lang, no? Yung ibang tao. Okay? So, yun nga, for others of you, baka handa na kayong magmahal ngayon, at bukas na rin ang puso ninyo at sarili ninyo para magmahal ng iba, at tumanggap din ng pagmamahal ng iba. We also have the storyteller. Ayan. So, baka ang iba sa inyo rito, Sagittarius, you are going to say something, no? Maaring meron kang isusulat, no? Maaring yan ay kwento ng inyong buhay, or pwede rin na ikaw ay mag-share, no, na kung ano man ang nangyayari sa buhay mo. Maybe you are going to share your story, your life story to someone. So, what else? We have, it is what it is, no? So, this is good kasi meron na ditong manifestation ito, no? Manifestation ito ng inyong pagkakaroon ng emotional maturity. Tanggap mo na, no, na ang sitwasyon sa buhay sadyang ganun talaga, 'di ba? It is what it is. Kung ano man ang nag-a-unfold ngayon sa buhay mo, tanggap mo na 'yan. Kung ano man ang nag-a-unfold sa buhay mo, hindi mo na 'yan questionin, hindi mo na 'yan kokontrahin, 'di ba? There is also a sense of surrender sa energy na ito, no? So wholeheartedly accepting, ganun na ang ganap ninyo. You are going to wholeheartedly accept what is happening in your life. Tanggap mo na, you pretty much understand, no, na lahat ng nangyayari sa buhay, yan ay
part of the divine plan, no? And it's happening according to the divine order and timing, no? So, naiintindihan mo na yan sa ngayon. So, what else? Maraming salamat din, no, for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Please also click the join button sa baba ng video if you would like to join the membership. And also, maraming salamat for the cross-watchers na nandito. Hello po sa inyo. At saka maraming salamat din for those of you who are not skipping the ads, no? Thank you for your support. Be generous. Sabi dito, be generous, success and emotional fulfillment are yours. So, napakaganda. Kasi, maaring meron ditong mga bagay na ginagawa kayo, pinag-e-effortan ninyo na mapagtatagumpayan nyo na. So, this is really a beautiful gift para sa inyo ng Divine Universe, no? Magtatagumpay ka, and yung tagumpay na yan will give you that emotional fulfillment. Kaya magiging masayang-masaya ka. Be generous as well. Reminder din ito sa inyo. The more you give, the more you receive, hindi ba? The more na you are also wholeheartedly giving something to someone, helping someone with their needs or whatever, mas marami ang bumabalik sa iyo or mas marami ang ibabalik sa inyo ng Divine Universe. So, we have a star. This is really very good kasi hard times are over. You know, yung mga mahihirap na sitwasyon, mahihirap na experiences, mahihirap na situation na pinagdadaanan ninyo, yan ay matatapos na, yan ay masusurpass mo na. Kaya, iset mo na yung sarili mo sa paghanda, no? Maghanda ka na para sa mas masayang buhay, mas matahimik na buhay, mas peaceful, mas positibo, no? Na vibe. We also have thorns. Withering the challenges ahead will bring in new and positive future. Ayan. So, merong magandang naghihintay na na future sa inyo. Merong naghihintay na positibong araw, no? Mga positibong kaganapan sa buhay ninyo. Kaya magpatuloy ka lang lumaban sa hamon ng buhay, magpatuloy ka lang na harapin ang mga magpatuloy ka lang na harapin yung mga challenges sa buhay ninyo. Harapan ninyo ito squarely, no? Mountain, know that you are protected as you face challenges but remain cautious. Alright, so ano kayo? This is a reminder para sa iyo na you are divinely protected. This is a reminder for you na wala kayong dapat na ikatakot, anuman kalaki or anuman kabigat or kadami yung problema ninyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mawala ng pag-asa because God is protecting you along with the rest of the spirit team. You know, they are helping you, they're protecting you, guiding you, and guarding you. Kaya wala kayong dapat na ikatakot. Harapin ninyo, no, yung hamon ng buhay squarely. Baka, kasi in the first place, kayang-kaya ninyo yan at hindi ibibigay sa iyo yan kung hindi mo kayang i-manage or hindi mo kayang solusyonan. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Sagittarius. By the way, Sagittarius, if there are messages dito that doesn't resonate with you, just leave it for someone else. Kasi ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. And if the whole reading, the entire reading didn't resonate with you at all, you may watch your moon sign, your rising sign, or Venus sign. Kasi for sure, meron dyan, no, na magra-resonate sa inyo. Saglit lang po, nalaglag yung isang card. Ayan. So, we have Two of Cups. Ayan. So, this is partnership, Sagittarius. Maybe you are entering a new partnership, no, in life. Maaring meron ditong bagong dadating na bagong kaibigan, or baka meron ditong dadating na bagong magiging karelasyon ninyo if you are still single, or baka meron ditong mag-o-offer sa inyo ng
collaboration or partnership in business or partnership in a project, yung mga ganon. So, meron ditong mag-aaya sa'yo or meron ditong gustong maging parte ng buhay mo or gusto niyang makasama ka, no? Yung ganon. So, what else? We have the Eight of Wands. This is really beautiful. Kasi si Eight of Wands, this is a fast-moving energy. So, di ba maganda kapag mabilis ang galawan, mabilis ang mga pangyayari, mabilis yung pasok ng mga balita, mabilis ang pasok ng mga opportunities, di ba? So, that's very exciting. You just need to be ready for anything, okay? Kailangan mo lang na maging handa ka para sa kahit ano. Kasi maaaring meron dito mga oportunidad din na basta-basta na lang papasok, 'di ba? At good news also are coming your way. Okay? There are good news coming your way at yung mga good news na to could come also in a very fast pace, okay? So what else? We have Six of Swords. Okay? So Six of Swords is this is a moving on energy. You will be coming from troubled waters and you are heading towards calmer waters. Okay? So, dito sa Six of Swords, this is a meron kayong sitwasyon dito where it's became very dark, no? Siguro toxicity, no? Yung sitwasyon na to is filled with toxicity. At could be in various areas of life. Po pwedeng relationship yan, po pwedeng family situation, po pwede rin na career or trabaho ninyo. And ano ka na, gusto mo nang umalis dyan. There is a desire for you to move on from that kasi ramdam mo na hindi na yan ang deserve ninyo. Ramdam mo na hindi na yan ang para sa'yo, hindi na healthy ang inyong sitwasyon dyan. Kaya wala nang makakapigil sa'yo at aalis ka na. So, there may be relocation dito. There may be change of career path, a change of place of residence, yung mga ganon, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.